What you're about to hear isn't expert advice, just unapologetically Baptist bias. The thoughts shared here don't speak for any institution but just for ourselves. Tune in at your own discretion. Sige, anin ko muna, no, para malinaw. Sabi kasi dun sa Article 2, Section 3, no, of the 1997 Constitution, yung explicitly provides the separation of church and state shall be inviolable. So, parang sabi dito is, this provision establishes a strict wall of separation between religious institution and government entities. Yung religion natin, embedded siya sa kultura natin eh. Di ba, as Filipinos? Yung pagiging Katoliko, aminin man natin sa hindi, parte siya ng pagiging kultura natin. Like for example, yung mga makukulay na fiesta, diba? Yung kasiyahan ng fiesta and things like that. Naka-embed yan doon sa pagiging Katoliko mo eh. So, sa atin is sumusunod sa Diyos, naging advantage yun para sa atin na malaya tayong gampanan yung natin, huli natin sa Panginoon. So, it's advantage. Although ang disadvantage naman noon, yung mga maling paniniwala, yung mga maling religion, nagagawa rin nila yung gusto nila. Good evening, everyone, and welcome again to another episode of Against the Tide. I'm your host, Brother Chris Caritina, and today I'm also again joined by my favorite co-host, si Brother Mark Tindan. And fortunately, hindi lang po isang Mark ang kasama ko ngayong gabi. Dalawang Mark from our church po ang kasama ko. First of all, i-welcome ko po sa stage si Brother Mark Tindan. Hi, Brother Mark, how are you? Hello, good evening. Magandang po kami. Yes. Oh. At pag tinatanong nyo, baka tanongin nyo kasi bakit po kami may cap, ano po to distinction? Kasi yung isa po naming guest or yung isa po naming co-host for this podcast ay isa po Mark din para ma-differentiate po ninyo yung isa naka-cap, yung isa hindi po. So ito po yung guest. Ang galing mo talaga. Galing ko mag-isip, di ba? Hindi, galing mo rin mag-observe. Galing mo din mag-isip. Ito po yung isa po namin guest, Brother Mark Francisco. Hi, Brother Mark. How are you doing? Hi, Brother Mark. Magandang araw. Good evening. Yeah. Actually, si Brother Marcus, actually, dapat guest po namin to sa dun sa episode po namin with regards sa wisdom in a local church. Kasi ito po ay Bicolano galing Daet, di ba? Pakilala ka nga muna sa amin, Brother Marcus. Kasi hindi ka pa masyadong first time mo, di ba? First time mo sa podcast. So, pakilala ka muna. Yes. Yeah. So, good evening po. Yeah. Kasi Brother Marcus from Bicol, specifically sa province of Camarines Norte. I just moved. Nandito ako ngayon sa Cavite para mas malapit sa Verity Baptist Church. Yan, and yeah. Single ka pa, di ba? Yes. Single ka pa, Brother Mark, di ba? Single and? Yes, single. You know. And? Single. Single and single. Single and looking for... May chinichismis sa akin si Brother John Ray. Yeah. Parang alam ko yan, Ganun. Chinichismis mo sa ni Prex. Ano naman yun? Shoutout sa mga brethren natin sa Verity Baptist Church. Ano sila? Number 1 supporter parang natin. Hindi ko alam yung chinichismis nila. Ay, hindi mo alam yun? Hindi ko alam yun. Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi ko alam eh. Wala akong ideas kung sabi yun. Meron parang, pala. Yun daw yata yung dahilan kung ba't ayaw mo pumunta doon sa Bicol. Ba't pinili mo doon? Yun, issue, no? Wala po kasi kami pag-usapan ngayong araw pong ito, kaya si Mark na Kaya pala ako nandito para tuwing
Ikaw yung hot Ano seat ka- ngayon. Hindi bro, Pagtripan. plan B. Plan B ka, actually. Hindi, actually, syempre hindi naman po kami magpo-podcast nang wala po kaming topic. Ang pag-uusapan po talaga namin ngayong araw pong ito is about separation of church and state. Kasi last time, I think nung first episode po namin, we kind of talk about or second episode po namin, we kind of talk about corruption sa Philippines. And we kind of said some things there na medyo nabitin si Brother Mark Tindan, yung nakasombrero po. Kaya sabi niya, nag-request po siya ng, bro, baka naman po pwede tayo mag-episode ng separation of church and state. Ang problema po namin, hindi po kami nakapag-imbita ng abogado. So, ang mangyayari po nito, no, kasi ikaw, di ka naman abogado, Mark, no? Muntik na, di ba? Hindi naman. Hindi si Brother Mark Tindan, di ba muntik ka na maging abogado? Oo, muntik. Oo. Kwento mo naman sa amin yung ano na yun. Yung ano? Yung pangako Muntik po na nga yun. Muntik eh. Di ba? Actually ako nung tawag nito, nung bata ako, yun yung childhood dream ko, maging abogado. Tapos parang, tawag nito, ang sabi sa akin ng tatay ko, masyadong mahal daw. So parang kinonvince niya ako na wag na mag-abogado kasi daw yung mga abogado sinungaling. Hindi po kami naniniwala doon, ha. Okay, yun lang yung common na paniniwala ng maraming mga tao na pag-abogado daw sinungaling. Pero obviously, yun po. No? So just a disclaimer again po sa mga manonood po sa amin to this episode na hindi po kami mga abogado, wala po sa amin ang expert in terms of kung ano ang sinasabi ng batas ng Pilipinas. But as we have said before, and we have always promised na ang opinions po namin will come from the Bible. At pag-uusapan po namin specifically ay, again, yung separation of church and state. At kung ito ba ay talagang tama or ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos, no? Actually, very, very, tawag dito, very intertwined sa culture Timely. natin. Yeah, very timely. Very Saka timely. hindi na siya timely kasi in a sense na maraming issues ngayon sa Pilipinas. But also, alam mo yun, parang culturally speaking, kasi, di ba, yung Pilipinas has been a colony of the Spanish government for so long. I think 333 years if I'm not mistaken. And dun yata na intertwined yung parang pakikialam ng simbahan sa pamamahala ng gobyerno, right? Kasi kung if we're gonna recall history, medyo mag-history muna tayo ng konti kasi hindi naman tayo mga experts sa batas. Pero 'di ba, when the Spaniards came, yung mga praile, sila tong mga abusado sa kapangyarihan. So parang ang tingin yata ng Pilipinas, parang kumbaga, yung in terms of religion, masyado siyang powerful kung papabayaan lang natin na church lang yung magma-manage ng government. So parang yun yata yung perspective ng constitution, kaya ginawa nilang or nilagay nila sa constitution natin yung separation of church and state. Okay? Right. So pero kung kayo tatanungin, paano nyo ba naiintindihan yung separation of church and state? Simulan natin kay Brother Marcus. Bro. Sa tingin, Yan. Yan. Pero ang unang mapakinggan ko yung salitang separation of church state. Ang unang pumasok sa isip ko ay hindi pwedeng saklawan o hindi pwedeng pakialaman ng government yung desisyon na gagawin ng isang religious group. Yun yung unang kong pagkaintindi. So, and yun. Pangalawang na pagkaintindi ko dun sa separation of church and state, yun bang hindi tayo pwedeng pilitin na ito dapat sa isang yung isang tao ay pilitin na maging member ng isang religious group na hindi sa kanyang sariling kagustuhan. Kasi based on sa history, 'di ba, yung sa Roman Catholic sa Rome, 'di ba? So yung hindi sila sa Roman Empire, ang predominant na religion noon ay Roman Catholicism. That's why yung mga tao during that time doon hindi nila alam. I mean, alam nila yung religion pero wala silang choice kundi maging part ng Roman Catholicism. Kaya yun yung naintindihan ko doon sa separation of church and state, na hindi sasaklawan or hindi pwedeng persahin ang isang tao na magsumapi sa isang religion kasi separated sila. Yun yung pagkaintindi.
Well, actually, interesting yung sinabi mo, Marcus, kasi if you're going to think about Catholics, di ba? Kasi meron silang I don't know if you're going to agree with this, no? Kasi, or this just actually just came out of my mind. Kasi may point ka, tama yung sinasabi mo that the idea behind the separation of church and state is the fact na hindi siya actually ibig sabihin na walang pakialam yung church or yung government. It's just actually ang paliwanag ng AI or ng ChatGPT, if I may. Actually ang paliwanag niya is that it's about religious freedom or yung choice na makapamili na parang yung pamahalaan or yung government actually hindi siya po pwedeng magmando na ito ang state religion natin lahat tayo Katoliko ganyan. Okay, pero isipin mo yun in that matter kasi paano yung infant baptism ng Catholic? 'Di ba? Di ba? Oh. Di ba? Kasi maraming mga tao ngayon sasabihin nila, hindi Katoliko ako. Okay, and I just wanna put it out there. Actually wala akong idea kung ano ba dapat kung dapat ba tong ipatigil or hindi. I'm just stating a fact na marami sa ating mga tao or especially mga Pilipino, kapag tinanong mo sila, hindi Katoliko ako. Pero ang totoo, hindi naman nila piniling maging Katoliko kasi kaya sila naging Katoliko kasi bininyagan sila nung baby pa sila na hindi sila nakapamili kasi wala namang kakayahan ng isang bata na mamili na wag mo akong binyagan ha. Wag mo akong wisikan ng tubig. Ganyan, di ba? So hindi naman pwedeng gawin ng bata 'yon, pero bininyagan sila ng kanilang mga magulang sa relihiyon na number one, hindi naman nila pinili. Tapos pinalaki sila na para bagang pinili nila yung religion na yon. Where in fact, ang katotohanan nun, katulad sinabi ko, dahil baby sila, hindi pa sila nakapamili ng religion, Wala. right? So, from that sense, wala talagang religious freedom. Oo, right. Hindi, di ba? Kasi ang religious freedom is that dapat pag 18 ka, mamimili ka. Parang katulad nung yung sinusulong nila na SOGI bill. Mm. 'Di ba? Ang gusto nilang mangyari, I think correct me if I'm wrong kasi hindi ko rin naman binasa or hindi ko inaral yung SOGI bill na yun. I really don't care about that. Pero ang sinasabi nila is isa sa mga premise ng batas is hindi pag pinanganak ka sa mundo, sa Pilipinas, hindi po ppwedeng ilagay yung male Gender. or female. Oo. Kasi Yung ngayon gender sa ospital, kapag kapag pag pinanganak ka sa ospital, ang tawag sa baby boy, tapos yung last name ng tatay mo or last name ng tatay mo. So for example, yung asawa ko nanganak, baby boy Kalitina kung lalaki, tapos baby girl Kalitina kung babae. Babae. Right? Pero ang gusto nilang mangyari is doon sa SOGI bill is wala na, dapat baby Kalitina na lang. Tapos at 18 years old saka mamimili yung tao kung ano bang gender ang gusto niya, kung lalaki ba, bakla, tomboy. Ang alam ko nga dyan, at least pagka parang 7 ata or 8 or 7 ba, 9. hindi 18? Hindi ako sure, pero hindi ako sure. oo. Ang narinig ko lang parang ganun, na kailangan mamimili siya kasi nga dapat daw may freedom to choose ng gender. 'Di ba? Kasi alam ko ang purpose nun is para bata pa lang nag-groom na nila. So parang Ayun, kasi hindi ko kung sure yun. 18 ka din kasi, kumbaga, kung 18 ka din, Alam mo yung tama at mali. alam mo na yung tama at mali. Tsaka tawag doon, pagdating sa documents, bro, medyo mahihirapan ka na eh. Parang kunyari, pagpasok ka sa school, anong birth certificate mo, di ba? Kaya parang parang pagkaintindi ko dun sa nila, kailangan pag may isip na yung bata, which is 7 or 8, parang doon sila pwedeng may choice na palitan yung gender na kung anong gusto nila. Which is, para sa akin, parang ano yun eh. Pero ang point ko, science out of science na kasi yan eh. It will just bring confusion. Katulad ng sinabi ko kanina, paano pag pinanganak, tapos ang tatawagin lang sa ospital, baby Kalitina. Hindi mo na, lalo na kapag for example, ikaw ang tatay. Kasi usually sa ospital sa Pilipinas, kapag nanganak yung misis mo,
nasa labas ka ng operating room or ng emergency room or something like that, right? So, hindi mo naman talaga alam. Unless alam mo, may baby shower siguro, I guess. Pero, alam mo yun, syempre, mas alam mo, kumbaga mas kampante ka kung maririnig mo yung gender ng bata na alam mo, ito talaga yung anak mo, right? But anyways, hindi naman yung topic natin, hindi naman yung SOGB. Ang point ko lang, kaya ako nasabi yun, punta tayo sa SOGB. Usapan natin. Hindi. Sa susunod, sa season 2. Season 3, no? And then, what I mean is, comparison doon, no? Yung church and state. Yung separation of church and state, nasa constitution yun. Ang point ko lang is, hindi siya pinapractice ng mga Katoliko because they baptize their baby. And nire-raise nila as if na parang, alam mo yun. So, meron talagang, so, yun yung actually yung question. So, kung religious freedom siya, paano, kung kayo tatanungin, how do you visualize this na mai-implement? Sa religious freedom? Yung religious freedom. Yung, kasi di ba sa separation, yung pinaka-idea ng separation of church and state is the fact na hindi tayo, na meron tayong religious freedom. May walang i-endorse ang pamahalaan, wala siyang iso-support in general na iisang religion. Okay? So, sige, anin ko muna, no, para malinaw. Sabi kasi dun sa Article 2, Section 3, no, of the 1987 Constitution, yung explicitly provides the separation of church and state shall be inviolable. So, parang sabi dito is, this provision establishes a strict wall of separation between religious institution and government entities. It ensures that the state does not favor, number one, endorse, or establish a particular religion. This separation is essentially in maintaining a pluralistic society where all religions are treated equally by the law. So, meron siya actually sabi dito is meron siyang dalawang parang key components, no? Yung una is yung establishment clause. So, yung sa establishment clause, ang sabi doon is it prohibits the government from passing laws that establish or promote a particular religion. So, katulad nung sabi mo kanina, hindi pwedeng parang state sponsored ng isang government, isang religion dapat. Okay? So, pangalawa is yung sinasabi nila na pre-exercise clause, which is it guarantees individuals that the right to freely practice their religion without government interference as long as it does not, violate public policy or harm the rights of others. So, yung question mo, Brother Chris, kanina na paano natin i-implement or ano ba yung itsura sa tingin ninyo kasi ang point na gusto kong i-establish kanina is doon pa lang sa Catholics, if we're gonna look at the real spirit or intention ng separation of church and state, that there should be religious freedom. So dapat nakakapamili ang isang tao ng religion. And dahil sa Catholic, nagpa-practice sila ng infant baptism. Okay. Right? So technically, na tatapakan or hindi natutupad yung karapatan ng isang tao na yun. Kasi from baby, yung parent yung nag-decide di ba? So, kung ganun pala, ano sa tingin ninyo yung magiging or paano ba dapat i-implement? Sa akin kasi yung separation of church and state sa Catholic, kasi ako, dati akong Katoliko. Actually, hindi naman ini-impose ng government na kapag pinanganak ka, binautismo ka sa Catholic, hindi ka na pwede umalis. So, walang ganung batas na nagsasabi na hindi ka na pwede umalis kung saan Catholic member. So, doon papasok yung religious freedom natin, separation of church and state na kung naisipan mo na, sa tingin mo, mali yung religion na pinabibilangan mo at nakakita ka ng tamang religion, yun, may kalayaan kang umalis. Kasi hindi sa cloud ng government religion mo sa religion na kabibilangan. So, para sa akin, yun yung essence ng separation of church and state. Actually, yung sabi ni Brother Mark, agree ako dyan. Kaso,
katulad sa atin, 'di ba? Kumbaga, I think tayong tatlo naman lumaki tayong Catholic, 'di ba? So pinanganak tayo, nabinyagan ako as Catholic, no. Kahit kunpil lahat, kumbaga na meron ako noon. Kumbaga kasi sa atin, alam mo 'yun, parang kung pagbabasehan natin yung sa religion, ang pinaka-dominant na religion lalo na dito sa Pilipinas is Catholicism, 'di ba? Which is also pagdating din sa documents, kunyari, 'pag pinanganak ang isang tao, nakalagay kaagad do'n kung anong religion. So, nung tayo no'n, ang sa'kin nakalagay do'n Catholic. Ngayon yung sabi ni Brother Mark na, puwede natin walang batas talaga 'yun, puwede nating baguhin 'yun, okey? Ang nakikita ko lang problema pagdating diyan is yung, pag-transfer. May transfer fee kasi 'yan, eh, 'pag papagawa ka uli ng sa birth certificate mo, 'di ba? So, I think 'yun yung isa sa mga dahilan or puwedeng naging, hadlang kung tawag do'n, kung kunwari sasabihin nating religious freedom. Kasi katulad niyan, halimbawa, meron tayong, brethren na kinasal, okey? Baptist na sila nung kinasal sila. And I know, si Brother Eugene and, Brother Marlon kasi, I was the one who, helped them to, to have this, civil wedding. And dito sila kinasal sa Pasay. So, yung nandun kami sa munisipyo, ang sabi sa amin is kung Baptist kayo, dapat Baptist din yung magkakasal sa inyo. So, I think yung birth certificate nila that time is Catholic. So, kailangan nilang baguhin. Kailangan nilang gumastos. So, yun yung nakikita ko na, kumbaga, libre tayong kumbaga mamili or libre nating baguhin kasi wala naman talagang batas na tawag doon, nagpo-prohibit doon na baguhin natin yung religion natin. Pero nagiging problema, nagiging sistema na siya in a sense na parang alam mo yung ang Pilipino, 'di ba? Okay na 'yan, kaysa naman gumastos tayo or okay na 'yan, wala tayong magagawa, maaabala pa, parang gano'n. So, by papers lang naman 'yan, eh, by documents. So, sa akin kumbaga yung pagdating kung paano natin i-implement or paano natin masasabi yung religious freedom. Para sa akin 'no, pinaka naramdaman ko na yung sa religious freedom during nung pandemic, bro. If you remember, sa church nun sa Verity, parang ang hirap mag-conduct ng church sa Verity, 'di ba? Pero sa Catholic Mass, they allow. So, Hindi kasi, bago tayo pumunta doon, no, yung mga restrictions and things like that. Kasi, I see naman yung sinasabi ninyo, okay? And I wanna play just like a devil's advocate here, okay? Kasi okay. kunyari demonyo, ha ha ha. What I mean, Hindi bro, medyo flat yung tawa mo, eh. Kailangan medyo may pentatonic. Wag ka mag-alala, i-edit ko yun. Ho, 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 ho. Hindi, what I mean is, tawag nito, I get your point na, kunyari, for example, ako, and lahat naman tayo siguro ganun, kasi sabi nyo nga, lahat tayo, we were baptized as Catholics, and we're all now Baptist. So obviously, we had our choice, and we choose to switch religions, tama? Pero, ang question, pero don't you think na parang nagkaroon na ng advantage yung pagiging Katoliko? And that's the reason why a lot of people, doesn't want to change religion. Kasi katulad ng sinabi ko na parang when they were brought up, yung pagpapalaki sa kanila, they were brought up Catholic. Kaya 'di ba parang may mentality na I was born Catholic, I will die a Catholic. I will die a Catholic. 'Di ba? Parang ganoon. Kasi hindi naman nila totally pinili na maging Katoliko, pero since they were raised as Catholics, dahil pinili ng magulang nila, yun, parang ngayon, doon na sila na mas naging komportable sa religion na yun. And so therefore, mas nahihirapan silang mag-convert. 'Di ba? So yun yung point ko, kaya sinasabi ko na parang
I think yung infant baptism, if the government would be fair and nasasabihin nila na tawag nito, dapat may religious freedom talaga, okay, dapat sasabihin na rin nila dapat na, hindi dapat mag-infant baptism. Dapat walang infant Tama. baptism. Or Right? pwedeng sabihin nila Tama. na walang pilitan, parang ganon. Hindi, talagang dapat ipo-prohibit nila yon. Kasi yung infant baptism is against sa religious freedom. So dapat, Okay, get ko. Oo. katulad nun, pwede ka naman mag 7 years old, katulad dun sa SOGI bill or whatever. So 7 years old, bata pa naman yun. I mean, right? Pero dapat walang infant baptism. Hindi sila po pwede mag-baptize ng infant and raise them as an infant. Kasi nga, the mantra is religious freedom. Now, just to clarify, uulitin ko lang ha, hindi po kami lawyers, hindi po kami experts. I'm just putting out there the idea just for you to understand na ito pong idea of separation of church and state as the Philippine Constitution envisions to be, medyo mahirap po itong i-implement. Okay? Kasi yung religion natin, embedded siya sa kultura natin eh. 'Di ba, as Filipinos? Right. Yung pagiging Katoliko, aminin man natin sa hindi, parte siya ng pagiging kultura natin. Like for example, yung mga makukulay na piyesta, 'di ba? Yung kasiyahan ng fiesta and things like that. Naka-embed yan dun sa pagiging Katoliko mo eh. Okay, so kung mo yun, you really have to change the idea of you have to really change the culture kung gusto mong i-implement itong idea ng separation of church and state. Okay. Pero pag-usap yung narinig niyo na ba yung history nito? Kasi obviously, isa rin sa mga aspect na dapat tingnan natin dito. Saan ba to kinuha ng mga framers ng 1986 Constitution natin? Base sa pagkakaintindi ko noon, kinopya yan dun sa sa American, kasi yung current government structure natin is kumbaga hawig sa American government, which is yung separation of yung separation of church and state. Base sa pag-aaral ko, kasi nung nagba-Bible school kami sa yung former church ko, pinag-aralan namin yung history ng yung separation of church and state na dun sa isang lugar kung tawagin ay Rhode Island. Di ko alam kung saan yung lugar na yon. Doon nag-start yung concept na may isang preacher, na Baptist preacher na nag-propose siya regarding the separation of church and state. So yun yung na sabi nung nagturo sa amin na yun yung doon nag-start yung concept ng separation of church and state sa America, which is sa Pilipinas, inadapt ng Pilipinas yung constitution, yung structure ng government system ng America. So I think doon yung nakuha yung separation of church and state. Pero yung term ba na yun nasa US Constitution, bro? Hindi ako sure, pero yung ikaw, Brother Mark, separation. tingin mo, Brother Mark? Ang tingin ko nasa siguro tingin ko hindi ako sigurado, pero tingin ko nasa US Constitution siya. Kasi actually yung during that time, diba, yung Spanish period, kumbaga Catholicism talaga as state religion. Then kumbaga yung sabi dun sa nabasa ko noon is parang nagkaroon pa ng yung Treaty of Paris na nagkaroon ng religious freedom, kumbaga. Tapos pumasok yung Malolos Constitution sa Pilipinas yung 1899, I think, yung kumbaga equality of religions. Tapos pumasok yung McKinley's Instruction, which is, I think, yun yung principle na yung formal principle na ng separation, which is yung, I think, yung McKinley's Instruction galing mismo yun sa American yung sa separation actually, of state. According dun sa Meta AI, tinignan ko, sabi dito, the United States Constitution,
Sige, So go. dito, the United States Constitution establishes the principle of separation of church and state through two key clauses in the First Amendment. So hindi tayo expert sa batas, pero basahin ko lang sa the Establishment Clause, Congress shall make no law respecting an establishment of religion. This prohibits the government from establishing an official religion of favoring one religion over another. So basically, nandito talaga sa yung pinagkunan ng ating ng constitution natin. kampihan natin, talagang meron din sa kanila, nakalagay din doon na meron silang religious freedom. Yun yung ano. So ang tinutukoy natin dito hindi lang ba sa America, United States of America, kasi ang alam ko iba yung before na maging United States of America, meron silang iba pang separated sila yung mga states sa America. So iba na yung constitution nila kasi kung di ako nagkakamali noon, may mga batas sila na sa America, yung specifically America lang talaga na may mga batas sila na kopya galing sa Bible. Nalala ko yung merong isang documentary na yung tumutukoy sa homosexuality, na yung kanilang law doon is merong death penalty. Yung may isang documentary regarding that. Pero yung constitution ngayon is US na. So dito meron na silang religious freedom talaga. Na yun yung pinagkopyahan ng ating constitution. O pinagsalamin. So I think nasa ano. Well, actually tama naman yung sinabi ni Brother Marcus that yung First Amendment actually is the basis or the spirit behind the separation of church and state. Okay, pero Right. kung titingnan niyo 'yon, okay, basahin natin ulit Okay, kasi hindi ba tayo pare-parehong abogado rito. So tingnan natin 'to. Pakinggan niyo ulit yung sinabi ng Constitution ng US. Sa First Amendment nila, sabi doon, Congress shall make no law. So ibig sabihin hindi gagawa ang Kongreso ng anumang batas na mag-i-establish ng isang religion or magpo-prohibit ng free exercise thereof. Okay? So basically, ang sinasabi niya lang is, hindi kayo po pwede na mag-establish ng isang religion or gumawa ng batas na mag-establish kayo ng isang religion or magbabawal kayo ng religion. Okay? Right. So, pero ang difference kasi, pero that's not separation of church and state. Diba? Kasi, and the point I want to make is, kasi ang sinasabi niya lang is, kailangan magkaroon kayo ng religious freedom. Kasi pag sinabi mong separation of church and state, isa sa mga key principles ng separation of church and state, and this is according to what I've researched based, courtesy of ChatGPT, isa sa mga very practical implications daw nito is the fact na hindi daw po pwedeng mag-impose ang church ng religious law sa state. So, ibig sabihin nun, okay, dahil may separation of church and state di ba? Okay, so yung mga religious laws na based from religious text, hindi mo po pwedeng i-apply sa state. So, hindi siya po pwedeng i-adopt ng state, which is very different sa US. Kasi sa US, ang sinasabi lang ng state ng First Amendment nila is wala dapat batas na mag-i-introduce ng religion or magpo-prohibit na mag-practice ng isang religion. So ibig sabihin, hindi mo po pwedeng sabihin doon na bawal ang mga Muslim or bawal ang mga ganito klase ng religion, bawal ang Baptist, ganyan. Okay? Kasi bawal sa constitution nila 'yon. Pero kapag may batas, for example, yung sinasabi nga ni Brother Marcus kanina, Leviticus 20:13, 'di ba? If a man also lie with mankind as he lieth with a womankind, both of them have committed an abomination, they shall surely be put to death, their blood is upon them. So, for example, ganun, pwedeng establish ng law ng state 'yon as law kasi galing siya sa Bible. Kahit galing siya sa Bible, kasi hindi siya labag doon sa First Amendment right nila. So magkaiba 'yon kapag inadapt mo kasi yung sinabi na, nakikita niyo ba yung point ko? Magkaiba yung sinasabi
yung na inadapt natin yung separation of church and state. Kasi totally, hindi mo ngayon po pwedeng gamitin sa batas natin hindi natin actually pwedeng gamitin yung Leviticus 20:13 as basis. Okay, sorry pero kapag for example, naging congressman si Brother Mark, okay? Tapos sinabi niya or kunyari naging kasi tatay nito konsel dati sa Pasay. So let's say for example, minana niya yung pagiging konsel ng tatay niya sa Pasay. Tapos sabi niya, gagawa ako ng ordinansa na magsasabi na bawal ang bakla sa Pasay. Tapos ang sasabihin niyang basis is Leviticus 20:13, pwede i-contest yun sa Supreme Court ng Pilipinas and i-declare that ordinance as unconstitutional kasi naka-base siya sa isang religious text, which is the Right. Bible. I agree on Tama that. ba? Kasi, yan din yung argument nung napanood ko nung dati sa RH Bill. Alam niyo yung RH Bill? Yung like, Yung sa inilegalize na yung mga contraceptive, yung sex yun. education sa mga school. Kumbaga, ang argument noon ng, I think, ang panahon ni Administrasyong Aquino yun kay Pinoy that time. Tapos yung parang secretary, sino ba yun? Parang Solgen. Kalimutan ko pangalan ng Solgen that time Yung argument niya na nilagay doon is, kumbaga, parang ang kalaban niya is parang isang religious group, parang representative ng isang religious group. Tapos sinabi nung Solgen, ito yung batas, ito yung pinanggalingan ng batas na sinasabi niyo is galing sa Bible, which is hindi siya pwedeng, kumbaga, kung paano niyo i-interpret yan, hindi siya applicable sa law, sa batas natin dito sa Pilipinas. So, ang ginawang argument is yon, pero sinabi rin nila na, kumbaga, sinabi ng Solgen nun is hindi naman siya talagang, hindi naman talaga siyang sapilitan. Halimbawa, kunwari sa isang mahirap na pamilya, kung may paniniwala ka na alam mo na mali yung ganitong klaseng, kunyari paggamit ng mga pills o ganyan, may kalayaan ka na wag bumili. Kung base 'yun sa relihiyon mo, sa paniniwala mo. So, pero kung halimbawa, kung wala ka namang ganong klaseng paniniwala na nakalagay tulad sa Bible, malaya ka din bumili. So, parang ang sinasabi nila is hindi Kasi sa nga may pilitan. religious freedom. Oo. Kasi yun din yung doon din nila pinasok yung paliwanag ng separation of state, church and state. So, ibig sabihin, may religious freedom ka, bahala kang bumili kung gusto mo, kung ayaw mo, kung alam mo na labag sa paniniwala mo, kumbaga, pwede kang hindi bumili. Ngayon, kung sa palagay mo kailangan, so doon mo i-a-apply ngayon yung parang separation of church and state. Kaya yung sabi mo kanina, Brother Chris, na tawag doon, na hindi mo pwedeng ilagay ito, hindi porke nandiyan sa Bible, ilalagay mo sa Right. ganito. So, hindi nila inaano yan. Hindi nila, tawag doon, in-acknowledge. Or hindi mo pwedeng ilaban sa argument yun. Hindi, or even, pwede nilang gamitin yun yun yung pinu-point out ko, if there's a righteous government, if there's a righteous leader that will arise, di ba, in our government, and let's say, for example, I am guided by the fact na, I'm guided by the Bible and I want to implement as much as possible what the Bible says, okay, and ganyan. And let's say, for example, may ano siya, let's say for example, na naging batas yun, okay, yung ano na yun, yung principle na yun in the Bible. And in this case, yung example natin is yung Leviticus 20:13, right? So let's say for example, naging batas yun, merong butas na po pwedeng gamitin yung mga ayaw sa batas na yon to raise the constitutionality ng batas sa Supreme Court. At yung Supreme Court, ang magiging justified sila if they are going to, if they're going to rule against that law. Okay? Right. Kasi,
ang basis is separated ang church and state. Pero sa tingin ninyo, wala bang, ano ba yun? Parang okay lang ba yun? Hindi kasi, bago ko pala makalimutan, no, let me just clarify some things bago ko i-turn over sa inyo guys, no. Kasi baka ma-confuse yung mga members or yung mga viewers natin at isipin nila that when we talk about church, we're talking about local churches, okay? When yung spirit po, I believe nung separation of church and state is about religion. Nagkataon lang kasi na yung context kasi sa culture natin is about the Catholic Church, and obviously dahil Catholic, they are universal, they stand as one. Okay. And ganoon rin na yung ibang mga religion like Iglesia ni Cristo, Muslim, whatever. Okay. So yun po ibig sabihin po namin when we talk about church and state. Church means para sa amin, church means religion. Okay. Obviously, we still believe in local churches, right? Hindi man tayo naniniwala na merong one universal Catholic Church. Right. Right. But what we mean when we talk about church, the separation of church and state is the separation of religion and the government. Okay? Pero sa tingin ninyo, so balik ako dun sa question kanina. Do you think na okay lang yung ganung setup? Parang, actually, ako habang nag-uusap tayo ngayon, parang mayroon ako isang na-realize regarding this statement na separation of church and state. Kasi kung iisipin natin mabuti, wala talaga eh. Wala talagang separation of church and state. Kasi may mga bagay na hindi pwedeng, I mean, may yung state, yung government sa atin as a religious organization. May mga bagay siya na pwede lang saklawan. Kasi, halimbawa, kung nasa isang religious denomination, tapos isa sa religious worship nila ay pumatay ng tao. So, dun sumasaklaw yung government. So, parang technically speaking, parang wala siyang talagang separation of church and state. Meron pa rin pakialam yung state sa ano. So, dapat, ganun din siguro, yung church. Saka isa pang na-observe ko doon, hindi salitang church and state. So, yung salitang church, tumutukoy siya, hindi sa lahat ng religion eh. Tumutukoy siya sa Christian denomination. So, paano yung Islam? Diba? So, parang wala silang say sa government. Diba? Parang ganun yun yung nakita ko lang dito. So, pero, isa sa naano ko din, kapag binasa talaga natin yung Bible, mula sa lumang tipan, actually, hindi naman talaga pinapractice talaga yung yung religious freedom eh. Diba? Kung magiging strict talaga tayo sa Bible, wala talagang religious freedom dun eh. Wala talagang separation. Diba? So, diba yun yung unang hari sa Biblia? Diba? Sino ang naglagay? Mismo ang Diyos, diba? Yung rule nila, galing pa rin sa salita ng Diyos. So, wala talagang separation of church and state na nangyayari. Wala talaga. Yun yung nakita ko din. Brother Mark. Ako, tulad sabi nyo, para sa akin, yung pag sinasabi kasing separation of church and state. Natatawa ako kasi mukha ka ng lasing bro. Okay ka lang ba talaga? Lagot na ako eh. Kaya nagsalamin ako kasi namumula mata ko. Yung pong sa salita niya parang, Hindi, tawag doon sa akin, ang tulad nung sabi ni Brother Mark na wala naman daw talagang separation of church and state, no? Sa akin, pwedeng ganon. Siguro para sa kanila, yung interpretation nila ng church of state is malaya lang tayo as a religious or kumbaga as a church, as a Baptist. Malaya lang tayong pwede nating gawin kung anong gusto nating gawin. Pero may mga exemptions. Okay? Katulad niyan, halimbawa, kunyari mag-preach tayo sa school preaching. Okay, yung halimbawa sa mga eskwelahan. Pwedeng hindi tayo payagan ng DepEd kasi may mga exemptions na nakalagay doon eh. Like for example, for health reason or parang ano tawag doon? Yung nadi-discriminate mo na sila. Nadi-discriminate mo yung iba. Kaya nga that's why pag may mga
may mga school preaching, kadalasan sinasabi ng mga principal na nakakausap namin is pinapayagan namin kayo, pero pag halimbawa may mga ibang Malab. estudyante na ibang religion, kung ayaw nila makinig, bahala silang wag niyong pilitin. So papasok doon yung yung sa church and separation of church and state na religious freedom, di ba? Pero ang dating pa din is pag hindi pinayagan ng school kasi may reason na, halimbawa is for health, katulad yan ng COVID. Nung COVID, di ba? Ang hirap kumuha ng schedule noon. So, para sa akin, hindi ko pa rin masasabi na may separation. Na kumbaga may hindi natin malayang pwedeng express yung, like for example, pag-share ng gospel sa mga tao. Hindi natin basta-basta siya pwedeng magawa na kahit sabihin natin na freedom of expression or freedom of religion, pero pag yung against those exception na binigay ng government, hindi natin magagawa yung mga gusto nating gawin, which is I think papasok din siya dun sa Romans chapter 13, ba, bro? Kumbaga Being higher powers. Wala tayong magagawa. Kumbaga we have to tawag doon, sumunod tayo sa government, sa batas ng government. So sa akin, katulad ng sabi ni Brother Marcos na wala naman, siguro nga, pwedeng ganun, wala talaga tayong makikitang separation of church and state. Like, kasi kahit naman si Brother Chris, sabi mo kanina, di ba? Kung ikaw magiging presidente, i-implement mo talaga yung batas na galing sa Bible. Oo, di ba? Kung magiging presidente ako? Oo, di ba? Kung magiging presidente ako. Kaya nga, ibig ko sabihin, kung kahit kung ang isang tao na talagang kumbaga Bible talaga siya, tingin ko hindi rin niya basta-basta may implement yon. Kasi yung mismong government din yung mismong government din or yung mismong state din ang magiging hadlang para may implement yon. So para sa akin, wala katulad ng sabi niyo ni Brother Marcos, parang kumbaga parang yung Church of State, saklaw lang tayo dun sa isang portion. Malaya lang tayo gawin yung gusto nating gawin. Pero may exemptions, parang ganun. So, hindi mo pa rin siya masasabi na may separation of church and state kasi nga. No. Ang question ko is, what is that really beneficial in a long run? Na, I mean, ano ba opinion doon? What do you think about that idea of religious freedom? Do you think it's positive? Beneficial ba siya? Makakatulong ba siya sa society natin? Or hindi? Sa akin in the long run, since malaya tayong gawin yung gusto nating gawin to practice our beliefs, positive siya. Kasi sa katulad natin, kumbaga hanggat yung bansa natin hindi tayo pinoprohibit mag-soul winning 'Di ba? Malaking malaking advantage para sa atin. Kasi hindi unlike sa ibang lugar, ibang bansa, pinagbabawal na Okay? So sa atin dito, yung nakikita kong pinakamalaking advantage yung pagdating sa ganun. Malaya tayo mag-preach ng gospel, walang nagpo-prohibit sa atin. So in the long run, kumbaga, nagle-labor tayo, may nasa-save sa gospel, tapos may nakakalam din ng katotohanan. Yun, para sa akin, yun yung tawag doon, yung advantage na nakikita ko. Okay? Pero kung talking about disadvantage, tulad nga nun, may mga exemptions tayo na dapat sundin or na dapat hindi natin gagawin. So sabi naman 'di ba sa Romans 13, mag-submit ka sa authority, pero as long as yung authority mag-i-impose ng law na magpo-push sa atin or na gagawa tayo, kumbaga parang siya na yung magtuturo sa atin para makagawa tayo ng kasalanan, then we have the right to not to obey. Let me just clarify first, bago ko ibigay kay Marcos. Let me just clarify first, yung
yung Romans 13. Kasi that's one of the most, I think, in terms of government verse, with regards to government, you know, that's one of the most confusing verses in the Bible. Kasi hindi niya naman technically sinabi that you should always obey government. Ang sabi ng verse 1, Romans 13 verse 1, sabi, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. So, ang tinuturo ng Bible is the fact na lahat ng kapangyarihan and lahat ng authority sa mundong to always comes from God. And God establishes certain individuals sa buhay natin or certain entities sa buhay natin that we should obey. Like for example, parents or yung mga anak dapat sumunod sila sa mga magulang nila. Okay, yung mga asawang babae, they should obey their husbands. Okay? And yung in terms of the church, right? The members should obey the pastor in terms of the matters of the church. Okay? And sabi ng and the Bible, and sa verse 2 sabi doon, whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For the rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have the praise of the same. So sabi ng Bible na kapag ikaw sumunod ka dun sa kagustuhan no nasa authority mo, hindi ka dapat matakot doon sa authority mo in a sense kasi gumagawa ka naman ng tama. Okay? Pero papasok kasi tayo dun sa issue na paano kapag sinabi na ng government natin, katulad sinasabi ni Mark kanina, kapag pinagbawal na yung paggawa ng kunyari, katulad bawal mag-soul winning, pinagbawal. Okay, obviously, you have to disobey the government kasi at that point, the higher authority is God. And Right. tayo mga Baptist, hindi naman ang pastor ang nagsabi sa inyo na mag-soul winning kayo. Although, syempre, sinasabi ng pastor yun na mag-soul winning kayo. But, hindi naman sa kanya galing yung authority or yung kautusan na kailangan ninyo mag-soul winning. It comes from God. It comes from Matthew 28. It comes from Mark 16 and Acts 1:8 and things like that. Okay? So, yun, hindi na yung government ang susundin natin. Ang susundin na natin is God. Kasi, hindi totally sinasabi ng Bible sa Romans 13 na sundin ng gobyerno. Sinasabi ng Bible that there's a power structure, and once na yung structure, yung kumbaga, yung authority, higher authority ang nagsabi at sumuwa yung lower authority mo, you should obey still the higher powers, right? Okay. So, yun lang yung gusto kong i-clarify with regards to Romans 13. Okay. Pero ikaw, Marcus, ang tingin mo, do you think na beneficial ba ito in the long run especially sa society natin? Obviously sa atin, ako ang opinion ko kasi diyan, Diyos naman ang natin Diyos naman ang protector natin So whether ano man yung batas, I believe na kung suprotektahan tayo ng Diyos, puprotektahan tayo ng Diyos. But in a society in general, do you think this is a positive thing or no? Actually, it's a positive thing talaga. Advantage yan sa atin. Kasi imagine kung wala tayong religious freedom. Although, siguro, kung sakali, di ba, na may makakapanood ng mga legislators sa atin dito sa Pilipinas, mga congressmen and senator. I think, pagbawal lang. So, ganito, di ba, kung sana someday may makapanood nito na sana gusto kong i-suggest sa mga legislator natin na baguhin yung term na separation of church and state. Kasi para sa akin parang hindi siya appropriate kasi dapat talaga religious freedom yung gamitin. Religious practice of freedom. Although nilagay naman kasi medyo confusing talaga yung setang separation of church and state. Pero pagbabalikan natin yung tanong na beneficial ba siya or advantage ba sa atin, sa society. Actually naging advantage siya. Kasi imagine kung wala tayong religious freedom, diba? Hindi ka makaka-soul winning, hindi mo magpa-practice yung all about religion, yung gusto mong gawin para sa Panginoon. And then, magmamalay ka na lang na hindi ko pala pwede mag-convert. Diba? Imagine nyo kung sa Pilipinas, bawal ang Baptist, bawal ang lahat ay Katoliko lang. Diba? Diba, napakahirap noon na
siguro mararanasan ulit natin yung mga persecution na naranasan ng mga unang mananampalataya. So naging madali para sa atin na ipahayag yung salita ng Diyos because of that religious freedom. Imagine niyo po kung tayo ay nasa Middle East tapos nasa Islamic tayo, Islamic country, di ba? Kung hindi ako nagkakamali sa mga bansa na yon, Walang wala religious silang freedom doon. religious freedom. Yes, kasi Walang religious freedom. stated at nasa batas nila na kapag ikaw ay citizen doon, ikaw ay automatically magiging Islam. So medyo mahirap para sa atin kung gano'n. So sa atin is sumusunod sa Diyos, naging advantage yun para sa atin na malaya tayong gampanan yung natin, tukulin natin sa Panginoon. So it's advantage. Although ang disadvantage naman noon, yung mga maling paniniwala, yung mga maling religion, nagagawa rin nila yung gusto nila. 'Di ba? So kung may isang religion na naging cult, 'di ba? Tapos inacknowledge siya na religion siya. So mapapractice nila yung mga maling practice na meron sila. Hangga't hindi lumalabag dun sa batas ng tao. 'Di ba? May mga human rights na gano'n, 'di ba? So yun yung nakita ko doon na it's an advantage, overall advantage sa atin na yan nagagawa natin yung practice natin as a biblical practice natin. So yun yung akin. Ako talaga ang devil's advocate. Kasi actually ako, sa totoo lang, okay, I beg to disagree with you guys. Sorry, pasensya na kayo. Devil's advocate ako yung gabi. Okay? Kasi, to me, number one, if you're going to look at the Bible doesn't endorse religious freedom. Okay? Sabi ng Bible, for example, in Deuteronomy, let me get the verse there. Deuteronomy 13, verse 6, sabi doon, if thy brother, the son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, which is as thine own soul, entice thee secretly, saying, let us go and serve other gods, which thou hast not known, thou nor thy fathers, namely of the gods of the people which are round about you, nigh unto thee, or far off from thee, from the one end of the earth, even to the other end of the earth. Thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him, shall thy eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him, but thou shalt surely kill him, thine hand shall be the first upon him to put him to death. And ang sinasabi ng Bible basically is kapag may nagsabi sa'yo, o sumamba kayo sa ganitong reliyon, well, dapat ipapatay siya. So that means, and a lot of people, I'm sorry, but that's the King James Bible, friend, okay? So kung ma-offend po kayo doon, wag po, at isipin nyo, teka lang, ini-implement yan sa Muslim. Alam niyo po, ang problema sa Muslim countries, hindi po na wala silang religious freedom. Okay? For me, okay, ang problema po sa mga Islamic countries is Islam. Okay? Actually, tama sila. That's one of the right things to do, na wala pong religious freedom dapat. Ang problema, yung in-endorse nila na religion is Muslim. Okay? Of all the people, of all the religions na po pwedeng i-endorse ng ng tawag ito, ng mga tao or ng gobyerno, Muslim pa yung or Islam pa yung in-endorse nila. So I think that's one of the mistakes or yung mali dun sa sistema na yun ng mga Islam or ng mga Muslim sa Middle East is the fact that yes, wala silang religious freedom, pero ang religion kasi nila is Islam. Okay. Pero if let's say for example na in the government, so I was saying sa Bible, hindi sinasabi ng Bible na dapat ang tao merong religious freedom. Okay? Now, just a caveat, okay? Ibig sabihin, parang ano lang, just to balance off the view. I also don't think that you can legalize or parang lagyan ng boundary or batas ang Christianity. So parang hindi mo po pwedeng illegalize yung Christianity kasi actually ginawa na yan sa Rome. Okay, tingnan mo yung nangyari, nagkaroon ng Katoliko. 'Di ba? So I don't necessarily also think that you can legalize or legislate or sorry for the term, hindi ko ma-pronounce,
pero legislate pala. You can legislate Christianity in a sense. Pero again, I don't also subscribe to that idea na merong religious freedom. Kasi if you're going, especially sa society, now obviously sa atin, as I have said kanina nga, that there's a benefit to having freedom. Okay? Pero what we have to understand is that freedom comes from God. Sabi ng Bible, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Okay? So whether merong religious freedom or wala, as long as there's the Spirit of the Lord, I believe that there would be liberty, there would be freedom. Okay? So hindi po dapat nakadepende sa gobyerno, number one, ang kalayaan ng isang bansa. That's a misconception na ang kalayaan natin nakabase sa gobyerno po natin. Hindi po nakabase sa gobyerno ang kalayaan. Ang kalayaang tinatamasa po natin is sapagkat hinahayaan po tayo ng Diyos na na itamasa yung kalayaan po na to. At kapag hindi po natin to ginamit bilang mga Kristiyano, I believe one day mawawala po itong kalayaan po na to. Whether ang gobyerno natin ay democratic or at whatever, okay, ng gobyerno, hindi po siya mawawala po yung freedom na to. Now, with that said, okay, ang dami ko na sinabi, parang hindi ko na what I'm saying is, okay, I don't necessarily agree to the fact na merong religious freedom. Kasi tingnan niyo yung epekto niya sa society. Nagiging parang nawawala na yung ang akin, kaya pag tinignan niyo sa syudad, kalayaan ang tao na mamili ng kanilang relihiyon, okay, or ng religion na dapat sundin nila sa buhay nila, everything goes. So kung Katoliko ka, okay lang kahit wag ka magsimba, 'di ba? Okay lang na wag mo i-practice yung pagiging Katoliko mo, which is I don't agree on that. Dapat lahat tayo, kumbaga we should be all passionate and zealous about the things that we believe. Ang problema kasi niyan, dahil let's respect all religions, yun yung magiging byproduct niyan eh. Kung meron kang religious freedom, automatic, ang isa sa mga byproduct niyan, let's respect all religions. 'Di ba? So kung let's respect all religion, ang problema niyan, magkakaroon ka ng apathy naman sa individually. Parang wala nang pakialam yung tao ngayon sa religion, which is nakikita natin ngayon na nangyayari sa Pilipinas, na yung mga tao hindi sila gano'n excited pagdating sa religion because of the fact na ang tingin nila sa religion mali. Kasi magulo, 'di ba? Tingnan nila sa Pilipinas daw, ang huwag niyong napag-uusapan pera, politika, tsaka relihiyon. Ang problema pinag-uusapan natin lahat yun kaya magulo tayo dito sa podcast. But anyways, so yun yung idea ko, right? At isa pa, another thing na gusto ko makita din ng mga viewers natin, etong I don't really think na dapat may religious freedom kasi isipin nyo, pwede ba ako mag-name names dito? Hindi ba tayo maaano rito? Huwag niyo po akong ipapapatay ha. Okay, yung Iglesia ni Cristo for example, okay, or yung mga kampo ni Kibuloy, di ba? Okay? I mean, inakusahan yung leader nila ng isang krimen, okay, na nangyari sa loob ng kanilang religious organization. Tapos ang mga supporters nila, itong mga members ng mga religion na 'to, ano yung sinisigaw nila? Bakit hindi sila dapat pakialaman ng gobyerno in terms of their operation, 'di ba? Yan din, separation of church and state. Separation of church and state. Yun yung sinasabi kanina ni Marcus na parang in the disadvantage nagkakaroon ng kung kulto na, okay, I'm not saying na kulto yung Iglesia ni Cristo or kulto yung kay Kibuloy, pero kulto talaga sila. Okay. Okay. But 'di ba? And that's a good evidence na pangit ang bunga ng na kasi pwede mong i-weaponize siya ngayon to bring justice. 'Di ba? Right. Separate ang church and state eh. Bawal niyo kami pakialaman sa simbahan namin. Kahit na nakawan namin, bugbugin namin 'to, 'di ba? Dahil ito ay relihiyon namin, wag mo kami papakialaman. Parang gano'n yung nangyayari. Tapos etong mga peaceful religion, for example, like Baptist na magso-soul winning lang, bawal sa park.
bawal sa bawal bawal sa ganito, bawal sa ganyan. Okay, kasi hindi tayo violent, hindi tayo nagre-resort sa violence or hindi tayo dahil wala rin tayong manpower na kahit magwelga tayo sa labas ng Quezon Memorial Circle, wala namang mangyayari, 'di ba? So, yun yung perspective ko in that sense na alam mo yun, I don't necessarily agree na may religious freedom dapat ang isang government. I agree on Brother Chris also. In terms of religious freedom, what I meant about religious freedom is, yun nga, kumbaga, tayo, para sa akin, I only view as, kumbaga, as tayo, as soul winner. May advantage sa atin yun. Kumbaga, may benefit sa atin yun. Pero yung katulad ng sinabi ni Brother Chris, I agree on that. Kasi gusto ko rin i-brought up yun actually. Kaya ko nga naitanong yan dati. Kasi kung religious freedom ang kung separation of church and state, which is I believe na yun din yung ginagamit ng mga religious ngayon na parang pang-argue nila or pang-reason nila to justify na yung mga wrongdoings nila. Like for example, yung cost ng kasi ang usapan back then is tungkol sa corruption. Okay? So paano ba as a religious group or as a believer, paano ba natin kumbaga ma-minimize or maano yung corruption, di ba? So the problem is kaya ako naitanong yan kasi yung mismong religion ginagamit nila yung yung separation of church and state, yung batas na yan. Katulad sabi ni Brother Chris, may gagawin silang ganito, may gagawin silang labag sa batas, pero ang kakatwiran nila is yung separation of church and state. Which is also, para sa akin kasi noon, form of corruption din siya. Kasi halimbawa yan, yung nabanggit na religion ni Brother Chris. Yung dalawa Ayaw mong banggitin. Ha? Ano? Sabi mo, yung religion ni Pacquiao. Nagpo-post ka bro sa video mo, nagcha-choppy ka. Ako? Oo. Bigla kang huminto eh. Hindi. Kailangan na mag-upgrade. Hindi ako. Ng wifi. I mean ako talaga yung INC, tapos yung sinasabi yung kay Kibuloy, kahit yung El Shaddai. Okay? Kahit yung kay JIL. Actually, ang may problema talaga doon. Ibig ko sabihin. Ang may problema talaga doon, hindi yung religious freedom. Teka lang, Marcos. Ang may problema doon. Kung ang ibig ko sabihin, tawag doon, etong mga religious group na to, sila yung mga mega churches dito sa Pilipinas, sa kung saan ginagamit nila yung religious, yung separation of church and state na yan. Pero sila rin mismo yung nagbe-break niyan. Kasi for example, pag election, sila yung nag-endorse. Sasabihin nila, kasi ang sa batas kasi, bawal magbigay ng pera ang isang government official sa mga religious group. Kasi part ng separation yan eh. Bawal sila mag-establish kahit magbigay ng pondo pampagawa ng church, bawal yan. Pero ang ginagawa ng mga church na to is para makalusot sila, makatanggap sila ng pera, ang ginagawa nila as a form of donation. So kumaga para makuha mo yung boto ng isang church, pupunta sila doon or ang gagawin nila, magtatayo sila ng foundation. Yung church magtatayo ng foundation. Yeah, oo. Tapos doon magdo-donate. I-sponsor, oo. So yun yung noon. Tapos ang nangyayari, imbis na tawag doon, kayo yung sasabihin na parang sinasabi niyo na parang light or moral, biblical or whatever. Kayo mismo yung nagbe-break ng law nung yung batas na yun. Kaya yung sabi ni Brother Chris, naniniwala ako dyan, wala talaga, dapat walang religious freedom. Yung sa akin naman, in a sense na, yung answer sa question na kung beneficial ba yun. Para sa akin kasi, tinitingnan ko lang yung sa atin as a soul winner. Malaking benefit sa atin yun na kapag tayo. Pero para to practice lahat ng religion, katulad din sabi ni Brother Chris, agree ako doon. Kasi kaya ngayon ang daming church ngayon na naglipa na diyan, tapos 'di ba isa pa 'yan.
Kumbaga ang tao ngayon pwede na siyang mamili, pwede na siyang hindi pwede na siyang hindi maniwala. Kaya pansinin mo katulad yung kaninang hapon, nag-sowing tayo. Catholic sila, sinasabi niya born as Catholic sila, pero hindi sila nagche-church. Wala silang alam, di ba? So yun, yung kay Brother Marcus. Ano yung sasabihin mo kanina? Sige, Brother Marcus. Kasi may tatanong ako kay Mark pero bago ko itanong kay Mark, ikaw muna. Sige, go. Nakamute ka, bro. Nakamute ka, bro. Or nakapatay yung mic mo or nalobat yung mic mo. Kaya pala siya nagmamadali kanina kasi malolobat yung mic niya. Joke lang. Hello. Let's go. Okay. Yan. So actually, regarding sa mga religious group na yun nga, ginagamit nilang sangkalan yung salitang separation of church and state. Actually, mali yung pagkaintindi kasi nila dun sa separation of church and state. Diba? Ang nakalagay doon is malaya silang gawin yung practice nila. Pero may under pa rin naman kasi yung batas na yun ng mga law na may kinalaman sa karapatan ng tao. Yun yung nagiging problema nila na sinasangkalan nila yung separation of church and state na hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno ang ginagawa ng reliyon, which is ang nagiging problema. May mga karapatang pantao na nasa batas natin na yun yung nagiging nalalabag nila. Hindi yung, kumbaga, itinatago nila yung kalokohan nila, yung mga paglabag nila sa batas na tinatago nila dun sa separation of church and state o yung religious freedom na batas. Which is, yun yung naging problema dun. Hindi naman talaga yung religious freedom yung naging problema dun sa nangyari sa kanya. Lalo yung kay Kibuloy na pinindot yung buton tapos naglindol daw. Di ba? So, hindi yung religious freedom yung naging problema dun. Ang naging problema dun yung kamangmangan nila yung hindi naman talagang kumbaga, lumabag sila sa batas, pero itinatago nila dun sa salitang church and state. So, ang may problema, hindi yung religious freedom, kundi yung sila mismo. Diba? Yun yung may problema sa kanila. Na, yun. Diba? So, sobrang freedom of expression, freedom of religion nila, nagkaroon na sila ng buton. Sobrang paniniwala na yun. Sobrang. Ano yung sabihin ng buton? Di alam ni Brother Chris. Kasi di ba may instance dati na naglindol. Yung ilang taon na ba nakalipas, so yung religion na yon si Pacquiao, Pastor Apollo Kibuloy. Uy, bawal magmura. Bawal magmura. Ay, hindi yun mura. Ano yun? PACQ. PACQ. That is acronym ng pangalan niya. Pastor Apollo Kibuloy. PACQ. Kasi baka mamaya ma-misinterpret ng mga audience. Sabihin. Lang kasi. Hindi po yung mura. Okay. So yan. Yung kasi lumindol daw. Tapos, yun yung nangyari na lumindol daw. Nagkaroon ng lindol, malaking lindol. Tapos, nag-viral sa social media dahil pinindot daw niya yung button. Yung button. Na magpasalamat daw tayo kasi pinindot niya yung button kaya hindi na daw lumindol. So, nakakatawa yung religious leader na yun. Okay. Ito, may question ako sa inyo. Okay. What's your opinion kasi talking about religious separation of church and state. Pero what's your opinion about yung mga pastor or mga church leaders na either nag-support, for example, religions like Iglesia ni Cristo, that they support, or even Catholics, diba? They're loud in supporting some politicians. So, yung mga nagsusupport ng Baptist. Or, hindi, yun nga yung susunod na kadugtong ng question, or mga pastors na tumatakbo for office. Tapos, di ba, may mga politicians din na meron silang bad testimony. Pangalanan na natin siguro para hindi na tayo mag-wonder. For example, si Joel Villanueva. Okay. Ano siya di ba? Siya yung GIL lead. Isa siya sa mga GIL leader. And kapag nakikita mo siya nag-speech sa Senado, usually they quote Bible verses. Although NIV or whatever, but you know, yung optics is that he's a Bible-believing Christian. Hindi ko sinasabi talagang Bible-believing Christian siya.
It's just that it looks like that. Tapos meron siyang mga nakakasangkutan na ganitong issue. Tapos parang ang sistema tuloy nadadrag yung pangalan ng pangalan ni Jesus Christ in the mud. Kasi dahil they profess as Nabablaspheme. Christians o nabablaspheme yung pangalan ni Jesus Christ. They kind of gave Christianity a bad name. Okay. So, what do you think about those? Yun, o dumuna tayo sa mga politiko, ay mga pastor na naging politiko. Sa akin, sino una? Si Mark o ako? Ay kayo, Mark, pick. Bato. Ulit. Isang bagsak lang. Ikaw. Hindi, delay ka eh. Sa akin, sa akin, ano tawag doon? Sa akin, hindi ako pabor. Kasi the Bible says, siguro, correct me if I'm wrong, kumbaga yung out of, kung yung context tama ba. Pero sabi kasi, you cannot serve both God and mammon. Okay? Hindi naman mamot yun eh. It's the nation. Yeah. Ha? Tuloy. Hindi kasi tinanong yan doon sa kilalang Baptist na maingay, okay, na nasa congressman. Si Mr. Forward. Si Mr. Forward ba yan? Si Mr. Itago Forward. natin siya sa pangalang Mr. Forward. Si Mr. Forward. Tinanong siya dyan, regarding dyan. Sabi niya, hindi naman daw yun, tawag doon? Hindi naman daw, sa Bible yun, nasabi na, kumbaga you cannot serve both God and mammon. So yung mammon is, kumbaga sa pera, di ba? So sabi, ang sagot sa kanya nung nagtanong is, so bakit ka nandyan sa government? Which is para kumita, di ba? Para gawing So, yung para sa akin, kasi yung mismong batas din, yung separation of church and state, hindi rin sila pinoprohibit o hindi sila pinagbabawalan yung mga church leader na tumakbo as a public official, kasi rights din nila yon as a individual. Okay? Pero kung para sa akin iwanan mo yung posisyon mo. Kung gusto mong tumakbo, mag-resign ka as pastor. Huwag mong i-drag yung, kumbaga, kung gusto mong tumakbo, maganda naman yung intention mo. Kung gusto mong, kumbaga, magkaroon ng moralidad. Halimbawa lang, kunyari isang tao. Kunyari ganito, Bible believing talaga siya. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang maglingkod sa tao. Okay? Mag-resign ka as pastor. Kaya nga hindi ka daw pwedeng mag-serve kay God at sa mammon, hindi pwedeng sabay. So mag-resign ka. Kaso sa kay Mr. Forward kasi dalawa eh. So nadadrag yung Hindi mo kasi nakukuha yung point, bro. Paano naman si David? Paano naman daw si Daniel? Hindi naman siya si David. Common argument eh. Si Daniel daw, politiko, di ba? Tsaka si Daniel, si David, tsaka si David, hari naman yun eh. Siya, isa pa party list lang siya, di ba? Party list lang ba yan? Or si Mr. Forward? Mr. Forward ba sinasabi mo? Hindi. Ano siya? Congressman. District, no? District congressman, di ba? So, para sa akin, hindi Kasi si Mr. Velarde din, tumakbo yan ng pagka-presidente dati. Nagbalak siyang tumakbo. Siya dati? Nag-congressman siya, yung buhay party list. Tapos hindi, yung anak niya. Ay, yung anak niya na ba? Oo, kumbaga kasi nagiging representative ng buhay party list. So, anak niya. So, para sa akin, kumbaga, sabi rin kasi dun sa batas, kung binasa mo pag mababasa natin yung batas, hindi talaga sila pwede silang tumakbo, pero ang magiging disadvantage nun, magkakaroon ng, kumbaga, corruption or yung grabbing of power. Kasi katulad yan. Katulad yan. Pwede ka ng, hindi ko alam, yung katulad nung kay Villanueva, di ba? Pwede niyang kinuha gagawa siya ng sponsored na project. Pwede niyang sabihin na, ito, gawa to ng JIL. Okay? Pero government
galing sa government yung pera, pwede siya mag-sponsor ng ganito. So, nagiging corruption siya. 'Di ba? So sa akin, hindi ako pabor doon na either politiko, hindi dapat nga hindi sila nag-e-endorse eh. Kaya katulad ng sa INC, 'di ba? Black voting. Pupunta sa ano nila. Kaya ang daming napuntang politiko doon eh kasi pag inendorso ka nung puno nila, matik na 'yun. Panalo ka na. Kaya sa akin hindi dapat gano'n. Tapos sasabihin nila separation of church and state. Pag halimbawa madadawit na sila o masasama sila sa problema, parang katulad niyan, yung nakaupong leader ngayon, tinulungan ng INC. Tapos ngayon sinasabihan sila sinasabihan ng tao ang INC na, "Oh, kayo nagluklok diyan eh." 'Di ba? Actually, yun yung nasa isip ko. Yun yung nasa isip ko. If you're going to, kasi obviously, you know, parang may quotation nga yan before na kapag naghanap ka ng matuwid na politiko, parang you're just going to choose between the worst and the bad and the worst, di ba, na politician. So lahat sila parang bad apple in the sense. So kapag nag-endorse ka ng, yun nga yung masakit dun eh. Mag-endorse ka ng politiko, tapos yung politiko na yun later on may involve sa isang scandalous issue. Oo. Tapos pati yung pangalan ngayon, hindi lang ng religion mo, kundi nung buong branch ng Christianity, damay-damay. Yun. Kaya pati yung di ba, pati Catholic Church, di ba? Laging sila laman ng EDSA eh. Pero isipin niyo yun, no? Kasi I don't know pero to me the optics there is that they wanna stay on power. Kasi kaya sila nag-endorse ng is that they wanna be relevant. Katulad ng sinabi mo kanina, kapag sila, parang meron silang backup. Kasi padrino system yan eh. Hindi naman yan nawawala sa kultura ng Pilipino. Influensya yan eh. Kumaga, tingnan mo yung EDSA, di ba yung kay Cardinal Sin? Oh. Cardinal Sin, yung alam ko yung Cardinal Sin eh. Kasalanan naman. Anong gagawin ko? Yung apelyido niya. Wala tayong magagawa. Yung apelyido talaga niya. Cardinals. Marcos. Actually, hindi ako pabor talaga dyan ever since. Kasi kung kalooban ng Diyos yan, na ang isang religious leader o ang pastor, specifically, ang Baptist pastor, isang lingkod ng Diyos, tapos papasok sa politika, kung kalooban yan ng Diyos, edi sana may mga example sa Biblia na pastor na nag-involve sa pag-rule ng nation. Si Daniel naman, hindi naman siya pastor eh. Hindi naman sila religious leader ah. Hindi sila church leader. Wala silang leadership sa church. So yun naging problema nila. Walang example eh. Di sana may isa sa 12. Kung pwede siyang gawin at part siya ng practice ng Christianity, di sana kahit man lang sana dun sa mga key person ng apostles, yung 12 yung isa dun sa 12 na parte ng mga apostle, di sana meron dun na inalaw ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos na maging political leader. Na sana naging Roman governor, Roman, di ba? So, wala namang example eh. Sasabihin nila si Pablo. Na si Pablo, hindi iniwanan niya yung pagiging connected niya sa Roman, yung pagiging part niya sa Roma. Hindi Iniwanan niya yun. Si Paul, Paris yun eh. Hindi naman siya Roman leader. Hindi, meron siyang citizenship sa Meron siyang citizenship sa Rome. But meron siyang connection. Pero hindi niya nung maging Kristiyano siya, iniwanan niya yun eh. 'Di ba? So kung dati kang politician, siguro I suggest kung dati kang politician tapos naligtas ka, naging save ka, naging Kristiyano kang totoo, siguro I suggest iwanan mo lang yung pagiging politiko. Hindi yung pastor ka or religious leader ka, magiging politiko ka pa. So magiging problema natin dito. Yun nga yung doon eh. Kumbaga, hindi ka nga pwedeng mag-serve sa dalawa. So it's either kung halimbawa pastor ka, makulit ka, gusto mong tumakbo.
di bitawan mo na lang yung, or kung kunya, alam mo naman siguro, mas maganda maglingkod sa Diyos kaysa naman sa, di ba, sa government. Pero kung talagang matigas ang ulo mo, makulit ka, di bitawan mo yung isa para hindi mo nadadrag yung pangalan ng Diyos na bablaspheme. Hindi rin nadadama yung iba na katulad namin ni Chris na nanahimik kami. Di ba? O hindi ako maingay ako ngayon. Joke lang. Yeah? Kasi what I mean is, if you're going to look at the Bible, according sa 1 Timothy chapter 3, sabi ng Bible, if a man desire the office of the bishop, he desires a good work. And a lot of people would interpret that as isipin nila mabuting trabaho, okay, or magandang trabaho. Pero when you think about it, as a pastor, as a bishop, I think one of the implications there kapag sinabi niyang good work is maraming trabaho. That's diba? That's one meaning of the word good. You have a good job, marami kang trabaho, di ba? Kasi di ba good, great, di ba? So, accomplishment. Marami kang kailangan i-accomplish. Okay? Kasi sa totoo lang naman, ang tingin kasi ng mga tao kapag pastor ka, you're just preaching 3 times a week. Tapos sumisigaw ka lang, nagpe-prepare ka lang ng sermon, yun lang ang trabaho ko. Tapos okay na ako sa buong linggo. Hindi naman po ganun ang trabaho lang ng pastor. If you're going to be a good shepherd, a good pastor, syempre kasama dyan yung pangangamusta mo sa mga members, yung pag-iisip ng mga programs. I mean, we have a pastor in Verity Baptist Church Manila, si Pastor Stocky, and he works, Pastor Stocky preaches like, 6 times a week or something like that. Okay. Tapos, marami pa siya mga activities na kailangan Siyempre, yung pag-organize ng mga events and things like that. That's a full-time job actually. So, marami ka ng trabaho. So, ang question, di ba parang sa atin, pag di ba, ang normal na tao, unless wala kang hidden agenda, kapag marami ka ng trabaho, parang di ka na maghahanap ng para yung kanang pinag-usapan namin kanina ni Mark, parang, bakit ba natin pinasok tong pagpo-podcast na to? Parang dagdag trabaho lang sa atin. Actually, diba? Pag marami ka ng trabaho, pwede ka rin maghanap ng trabaho kung kulang yung kita mo. Hindi, pero what I mean yung naging problema. Maari kaya may mga ganun. I'm not saying na ganito talaga, pero maari siguro kaya sila sumasabak sa ganung uri ng larangan kasi nakukulangan sila nakukuha nila dun sa religion, sa church na kinabibilangan na pinangungunahan nila. So may kinalaman din yung mammon. Yun yung naging problema siguro. Yun pa. That might be a motivation probably, pero ang pino-point out ko is kung ikaw meron ka ng, hindi, yun yung point kung marami ka ng trabaho, di ba? For example, ikaw, let's say for example, may 4 kang full-time job. Okay, kasi sasabihin mo sa akin, it's because of the fact na, kumbaga kailangan mo ng pera, lagi kang kapos or things like that. Tapos, di ba, for me, the logical thing would be, hanapin ko doon sa 4 na full-time job ko, alin yung pinakamalaki ang bayad, tapos iwanan ko yung iba. Di ba? Or, maghanap na lang ako ng isang full-time job na parang yung sweldo equivalent doon sa 4 na full-time job na yun, right? Kasi iwanan ko yung 4 na full-time job kasi nga madami siyang trabaho. Ang point ko is the fact that by human nature, kapag marami ka ng trabaho, hindi ka na yung tao na ang normal na tao, hindi ka na maghahanap ng, ako pa on yan. Unless magpapasikat ka, number 1, or number 2, katulad yung sinasabi mo, kailangan mo ng maraming pera. Or pwedeng covetousness din. Which is basically yung covetousness. Doon pumapasok yung covetousness. So, to me, kung pastor ka na tapos politician ka pa, that's too much power for one person. Diba? Na meron kang religious following tapos meron ka ring social following. So I think kaya nga sabi nila si Mr. Forward may church ka lang na hawak pero ang kotse mo may Ferrari ka. Release mo milyon, which is sabi ko which is kahit sinong tao imposibleng makukuha mo yan sa pera ng church, di ba? Ikaw naman 70 years na siyang pastor. Kahit na ba? Devil's advocate ako ngayon Diba? Kaya, ewan ko, sa akin. Diba sa akin, hindi ako pabor.
And I'm not saying na I'm also in favor of those people. But I'm just saying, and what I want to point out is I think these people need to, hindi tamang at hindi tamang i-compare mo yung sarili mo kay Daniel or kay David. Right. Kasi number one, hindi ka naman katulad ni Daniel na ang hinighlight lang sa Bible lahat ng mga magagandang ginawa. Ganun siya kamahal ng Diyos, okay? Na walang hinighlight kay Daniel na kasalanan. Sa lahat ng Bible character sa Bible, parang siya lang yata yung ganun. Okay, so hindi ka katulad ni Daniel. Hindi ka rin naman katulad ni David na you're the man after God's own heart. Okay? Kung ganun ang tingin mo sa sarili mo, ang kapal ng mukha mo. Right. I mean, ako hindi ko consider sarili ko man after God's own heart, di ba? Or katulad ni Daniel level. Okay, or ni Job or kung sino man, di ba? So kung hindi ka ganun, number one, so wala kang karapatang i-brought up sila sa situation mo. Kasi, number one, hindi naman, kung titignan mo nga si Daniel, di ba? Pag binasa mo yung Book of Daniel, ayaw niya nga eh. Sabi niya nga kay, sino ba yun yung, hindi si Nebuchadnezzar, si Belshazzar ba yun? Sabi niya, sige, sa'yo na lang yung pera mo. Basta ito yung mangyayari sa'yo, mamamatay ka ngayon. Ay huhulihin ka nung king of, diba? Kaya nga nasabi ko nung nakaraan, bro, tungkol dun sa yung, ano ba yung sinabi ko? Yung sabi ko, one time, meron akong nasowin, tapos ang sabi sa akin, religion, business yan eh. Kumbaga, yan daw yung pinakamagandang, kumbaga kung gusto mong kumita na malaki, gusto mong magtayo ng business, religion daw pinaka-the best. Sabing ganun kasi, talagang wala ka ng tax. Kaya pag religious kasi, organization, walang tax eh. Hindi actually maling yun, connotation. May tax pa rin. Nasa batas yun Meron ba? Meron pa rin. Hindi siya zero, hindi siya totally zero. May babayaran ka pa rin. May babayaran pa din, pero hindi ganun kalaki. Ang actually ang nakakatawa dyan, dahil may religious freedom, pwede mong hindi ipa-register sa SEC ang church. O yun nga. Yun lang. So yun yung pero ang verity, di ba, naka-register tayo sa SEC, alam ko eh. Kaya tayo magbabayad ng tax. Yun ang sinasabing law-abiding, Kasi syempre we do all things in order. Right. So, yeah. Kaya hinihintay ko nga ilabas ni Mr. Forward yung salin niya eh. Di ba naglalabasan na sila ng salin ngayon? Hindi, yung mga senador lang. Pero wala pa. I haven't heard the congressman. Even ang senador kasi, tsaka yung Congress, bro, pwede sila maglabas ng salin nila with their consent. So, kung halimbawa, ayaw niya maglabas ng... Pero pwede na sa ombudsman. I mean, parang pinayagan. Hindi, ang saklaw lang kasi ng ombudsman, ang hawak lang ng ombudsman, executive secretary lang, tsaka yung mga executive department, tsaka yung judiciary. Pero yung pagdating ng legislative, hindi niya pwedeng i-enforce na ibigay niya sa akin yung silent. Kasi iba yung rules ng Senate tsaka ng Congress, ng legislative. Pwede sila maglabas pero with their consent. Or with the consent of, like for example, yung House of Senate. Pwedeng yung Senate President kumuha. Kunyari, hindi pwedeng utusan ng ombudsman na bigay mo sa akin silent ko. Dadaan muna sa Senate President, sa chamber. Okay. Pero ba't may naabangan yung kay Mr. Forward? Titingnan mo, obvious naman. Kaya nga kumbaga, para for formality na nga lang. Kumbaga, kasi doon niya ilalagay yung niya na ito yung Tsaka yung salin, yun, nadadaya naman. Nadadaya nga yun. Pwede mo yung ngayong taon lang. Pwede mo ilagay. Kung inaabangan mo yung kay kung inaabangan mo yung kay Mr. Forward, mas abangan mo yung kay Kibuloy. Wala naman, hindi naman official si Kibuloy. Pero di ba tumakbo siya ng Wala, hindi siya nanalo. Yun? SOSE yun? Yung statement of expenditure ba? Pero iba yung salin. Pero di ba nandun, pero di ba nagkaroon siya ng tumakbo siya.
So, ibig sabihin, nandun pa rin yung intent niya na maging politician. Di ba? Oo, ano yun eh. Sorry for the word to save your behind eh. Oo, gano'n naman Yun kadalasan naman ang purpose ng ginawa niya eh. Tingnan mo si Manny Pacquiao. Ang yaman na ni Manny Pacquiao. Tapos sasabihin niya pa, hindi siya materialistic o hindi siya worldly na tao. Halos basagin na nga niya yung bungo niya, kumita lang ng pera, di ba? Kung tandaan niya, dapat retired na siya. Paano ginawa nila? Gusto pumasok sa politiko. Kumbaga, yung given na gusto mo maglingkod, gusto mo makatulong, pwede ka naman makatulong kahit hindi ka pumasok sa politiko kung gugustuhin mo, di ba? Para lang ma-secure yung pera nila. Well, So, madami papasok na ulit doon yung separation of church and state and yung batas na yun. hindi kaya pasalbisya tayo ng mga to. Ang dami na natin politiko pinangalanan. Kung mag-viral ka. Hindi nga, magbo-viral Tayo, yata. mga ilang taon pa. Sa dami ng politiko pinangalanan natin dito eh. Tapos i-mention po natin, i-mention mo pa pag-post, naka-hashtag na pangalan. Mukhang to to ni YouTube eh. Papakita to ni YouTube. Tapos sobrang dami ng politikong pinagbabanggit natin rito eh. Tapos syempre Di pa naman, maliit pa tayo. konti Hindi, lang. masakla pa niyan. Syempre pag ganitong una ka pa lang, maliit ka, ikaw talaga kasi wala kang laban. Ano lang naman tayo eh, nagkakatuwaan lang naman po kami rito. Pinag-uusapan namin yung yung isang bagay na hindi namin maintindihan dahil po kami po yung mga opinionated Baptist. Sobrang Pero dami opinion sa buhay. Pero bro, may sinabi ba, kumbaga, may sinabi ba yung Bible regarding sa church and state, separation of church and state? Yung specific, wala. Meron o wala? Sa akin sa opinion kaya, I don't think so. Kasi katulad nung Deuteronomy 13 na binasa ko kanina, actually, if you're going to ask for the Bible, wala. It endorses one religion, the religion of the true God. So, and actually, I think this is one of the misconception of the people na when they heard Bible, ang tingin lang nila is about moral law. Hindi po. Actually, the laws of the Bible are either ceremonial, so meron po silang batas na nagtuturo kung paano gagawin yung mga ceremonies nila, yung mga offerings and things like that. Tapos meron din silang yung moral law. So yung 10 commandments, those are moral laws, considered as moral laws. And then meron din silang civil law. So ibig sabihin, meron din mga restitution sa Bible, death penalties in the Bible. So yung mga bagay na yun. So I think what you have to understand with the Bible is that hindi lang siya moral law. You can even take the Bible and teach a history lesson. Okay, and you can do that if you want. Kasi the Bible basically is a magnificent book. Right. So with that, but reading from the Bible, I don't think that the Bible actually endorses the separation of church and state. And even in the even in the prescribed form of government ng Bible, sa civil law nila, it's the system of judges. So yung system of judges, tawag nito, yung Diyos ang pumipili ng judge. So nandun pa rin yun. Pero I think if you wanna argue separation of church and state in the Bible, I think probably you can look at the difference between a king and a prophet. Something like that. Parang, di ba, si Samuel, parang siya yung prophet at the time, but then you still have King Saul or King David and Nathan, for example. So si Nathan, ni-rebuke niya si King David. So I think yun yung mga glimpses
That would be probably the glimpses of truth kung talagang gusto mong i-argue yung separation of states sa Bible. Pero looking at the clear verses, I don't think na tinuturo yun. Kasi all in all, yung church, yung religion ng tao before is headed by God, and the government is headed by God. So isa lang siya. So Siguro bro, yung yung kay Samuel tsaka kay King Saul, 'di ba? Siguro doon nila nakuha yung concept ng spiritual advice. 'Di ba may gano'n? oo, pero actually hindi naman spiritual advisor ni King Saul si Samuel. Samuel, 'di ba? Pero It's siguro more baka doon nila kasi ano nakuha yun yung concept nun. sa monarchy kasi talaga, yung king is actually the spiritual leader, at the same time, the government leader sa monarchy. So, even in secular history, if you're going to think about King William VIII, so si King William ng England, ang nangyari sa kanya, meron siyang asawa, gusto niyang i-divorce, tapos parang ayaw siya payagan ng Catholic Church. So, ang ginawa niya, nagtayo siya ng sarili niyang religion, yung Anglican, yung Church of England. So, at that point, yung church and state, isa na siya. So, sa monarchy kasi yun. I believe parang ganun din yata sa Thailand or something like that. Yung monarchy nila. Yes. Even in, I think, even in Islamic countries, I think that's also the same. So, yun. And here's the thing, hindi naman po lahat ng bansa sa mundo merong merong separation of church and state. Katulad kanina sabi natin yung Islam or yung mga countries sa Middle East, they don't have separation of church and state. Brother Marcus. Yeah. Actually, isa rin sa inisip ko din. Kasi pag binasa mo na talaga ang Bible, wala naman talagang nagpapakita ng separation of church and state. Talagang it's either sa isang country, nasa tamang religion ba sila o mali. Diba? Kasi wala naman talagang doon. Ang pinapoint out lang namin pinapoint out ko lang kanina is naging advantage din siya at some point kasi naging malaya tayo i-share yung gospel sa iba. Pero actually, with regards to as a whole, sa religious freedom, wala naman talaga tayong makita sa Bible yan eh. Hindi mo talaga makita na may choice ang tao kung ano yung sundin niya na religion. Kasi inimpose ng Diyos eh. Kaya nga may, diba? Saka, in addition to that, yung sinabi mo kanina, sa Bible, hindi lang moral law. Meron pa, di ba, meron pangyawag na sanitary law. Mga ganun pa doon. So, sa lumang tipan. Kaya nga, nalala ko hindi ko alam kanina ko napakinggan. Na someday, hindi na natin pupubulbahin ng gobyerno kasi si Jesus Christ ay mag-reign sa atin. Mag-reign kasama natin. So, kaya, yan ngayon, wala tayong perfect government eh. Wala talaga. Diba? Pero, yun. Yeah. Okay. Mark, may sasabihin ka pa ba? I think wala na akong masasabi. So, tigilan na natin to. Ako din. Sa akin, katulad din yung sinabi nila dalawa. Actually, gusto ko lang din na mag-thank you sa mga nanonood. Pasensyahan nyo na lang din kami. Hindi kami mga expert. Lalo lang, hindi namin maintindihan yung mga yung pinag-uusapan namin. At tawag doon, nagpapasalamat din ako kay Brother Marcos na sumama sa amin, nakigulo. At ito lang din, kasi marami kami nabanggit kanina na mga politiko. Pag di nyo kami nakita, alam nyo na po. Joke lang yun. Ang tawag dito, sabi pa naman ni Pastor Staki, ito daw yung #1 podcast sa Pilipinas in terms of Bible content. Tapos ito tayo, wala mga kwento yung pa ako pinag-uusapan. Mga podcaster na hindi ninyo naiintindihan ang sinasabi ninyo. Brother, thank you, Brother Mark, Brother Marcos, sa pagsama sa amin. May gusto ko pang sabihin, Brother Marcos, may gusto kong batiin. Gusto kong batiin. Libre bati dito. Binabati ko po kayo lahat. Wala na.
Masyado kasi akong mahihain kaya di ako bumabati. So pwede ka namin ma-invite next time sa ano. Nagbabala Oo kami naman. magkaroon ng ng topic tungkol sa mga singles. Hoy, sige ba? Or wag mong hingin ng live yung ano niyo commitment, baka biglang magbago isip. Yato ka lang, Brother Chris, no? Pungay na lang mata mo eh. May pasok pa ako bukas. Oo, Sige na. sige. Okay. Ah, Anyways, sige thank na. you very much Ako po rin ulit eh. sa lahat ng mga napakinig. Thank you. Thank you very much po. At yan po ang ating episode for tonight. Maraming salamat sa lahat ng nakinig po sa amin. And again, if you're really willing to you like the episode, like, share, and subscribe po sa aming YouTube channel. And see you again on our next Against the Tide. Bye-bye.